Hello everyone! Marami pong nagtatanong paano ba mag-book ng ticket gamit ang ating Android phone. So, kailangan lang po natin dito na i-login ang ating sariling username at saka password. So, pagpalagay na lang po natin, nakapag-login, ano yung maging mukha ng ating account. Ito yung maging mukha ng ating account. So, makikita natin dyan, may wallet, tapos yung ibang services. Basta po ang system po natin is a prepaid system account na kailangan siya punduhan bago tayo makapag-transact ng services. Pero wag kayo mag-alala, sir, ma'am, kasi ang negosyo natin is payment first policy. So, bayad muna before transaction sa ating mga clients. So, pag walang bayad, walang booking. So, pagpalagay na lang natin, mag-book tayo ng domestic flight. Click domestic. Tapos, kailangan muna natin mag-markup. So, dito po sa domestic, ang pinakamalaking markup dito is 500, 150, depende sa inyo, 150 to 500. So, pagpalagay na lang natin, 500 yung gusto nating markup. So, i-edit natin yan. 500, tapos proceed. Tapos, meron ka po sariling transaction password. Tapos, save. Click nyo itong save. After po na-click yung save, lalabas po yung markup successfully updated. So, ibig sabihin po, naka-markup na po tayo. Tapos, i-close lang po. At next natin gagawin, punta po tayo sa search flight. So, dito, ilagay na po natin yung select origin. Pagpalagay na lang, Davao. Davao to Manila. So, what if, kailan yung flight ni client? February 17 or 19 scenario or ngayong May. Pagpalagay ngayong May yung flight niya. So, may nakalagay dyan sa total passenger, tapos may nakalagay sa baba senior citizen, adult, children, infants. So, what if yung client natin is adult? Click lang po itong plus 1 kung isa lang, plus 2 kung dalawa. Next dito, select airline. Click all. Tapos, any, tapos search flight. So, lalabas na po ngayon dito yung mga available flights sa ating system. So, wait lang po tayo. So, nag-loading pa siya. So, nakita na po natin sa ating system. So, ngayong yan po. Lumabas na po siya yung mga presyo galing sa cheapest po hanggang sa pamahal. So, dyan po, Philippine Airlines. So, depende sa client kung ano yung kaya ng kanyang budget. Cebu Pacific. So, what if na lang, ito yung kaya niya talaga. Itong ito siya, 2,420. So, what if, ito yung napili niya. So, click lang po yan. So, di ba naka-highlight yung yellow dyan. So, book flight, and then proceed. So, lalabas dyan ang input the passenger details. So, napaka-importante yung details ng client, hindi tayo magkamali. Mas maganda po kung ano yung ipipresent niya doon na ID sa airport, yun po dapat hingiin na lang po natin para tama. Kasi bawal po magkamali ng input po ng mga details. Kasi po, pag once nagkamali, may may charge. So, example, yung client natin, Mrs. O pagpalagay na lang ako yung passenger scenario. So, ang middle name is optional. Pwede na hindi ilagay. So, diretso na lang tayo sa middle. Okay, pagpalagay na lang natin yung birthday. Sample. 1994 select. Tapos, let's select onward baggage. So, tanungin talaga natin si client before natin i-book kung mag-additional baggage ba siya. So, what if mag-additional baggage siya ng 20 kilos? So, dagdag po yun sa kanyang kanina, yung presyo ng ticket. Okay, add on tong baggage. So, kasi 7 kilos hand carry lang po ang free. So, next proceed. Tapos, input po natin dito yung mobile number ni client. 0935. So, dito naman sa email, pwede sa atin na tayo nag-book ng ticket para po pag hindi siya online, at least tayo mismo, mamonitor din natin sa email kung may mga cancellation, ma-update natin si client. So, pagpalagay na lang natin email ko, ang ilagay ko, scenario. Tapos, Mrs. Zip code. After natin ito nalagay,
Save. Click save. Tapos, proceed to summary and payment. So, ito yung lalabas. Tapos, view passenger details. So, para ma-review po natin yung details na client. Kasi po, bawal po magkamali. Ulitin ko, kasi pag nagkamali tayo dito sa name at saka birthday, may bayad po yan pag once nagkamali. So, back tayo. So, after nito, available payments method. Click may wallet. So, after nito, sir, ma'am, ilalagay po natin ang sarili nating transaction password. Tapos, click po yan, scenario, confirm. Scenario, what if na-book na po siya? Okay, ganun na. Paano natin makukuha yung ticket? Saan po natin makukuha yung ticket after po natin na-book? So, ma'am, sir, dito na po natin siya makikita yung ticket natin na ibibigay natin sa ating client. Diba? May nakalagay dyan, issue ticket. Click lang po natin yan. Wait lang po. Naglo-loading siya. So, yan po ang nakalagay, to deliver. Pag ibig sabihin to deliver, pwede na po natin i-download yung ticket. So, click, tapos print. Tapos, okay. At pag once na-download na po siya, ito po ang maging mukha ng ticket. Okay, may nakatatak talaga dyan. Unified Products and Services. At ano siya isend sa client? Pwede lang through messenger or depende sa client natin. Kung nakatabi natin, pwede kung gusto na ipaprint po, walang problema. Ganun po siya. So, yun lang po yung ko. Basta, ang negosyo na meron tayo, sobrang ganda. Pag once nag-avail po tayo, meron ka ng 406 airlines, local, international. Isang beses ka lang magpapalabas ng puhunan, lifetime mong pagkakitaan, at lahat na nakita sa system kanina, lahat po yun. Pero ang dinemo ko lang, it's all about ticketing domestic flights. So, God bless everyone!